our testimony. Ayan, so good morning po sa ating lahat. And yes, happy Lord's Day po sa ating lahat. And ngayon po mag-umpisa na po tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Kaya naman po ang lahat po ay inaanyayahan po na tumayo. Ayan, at sama naman po natin ibigay sa Diyos ang karapat-dapat po na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ayan, pwede po bang palakpakan muna natin ang Diyos? Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, so mga kapatid, sabi po dito, sa awit 10 verse 11 to 12, pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagduluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik, o Yahweh aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Ayan, so tuloy po na napakaganda ng salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa awit, no? Kasi pinapaalalahanan tayo ito na ang mga kalungkutan po natin ay sadyang pinapalitan ng Diyos ng kagalakan ng ating mga puso, at kapayapaan po sa ating puso. Kaya naman no, palagi tayong mayroong bagong awit, palagi tayong ready na umawit at pagpuri sa ating Panginoon. Kaya at ano mga kapatid, handa ba kayong pagpuri sa Diyos? Amen. Ayan. Kaya naman samahan niyo po kami umawit sa ating Panginoon para sa umaga ito. Thank you.
magpuri sa atin, Panginoon. Tuloy na wala na pong masasarap pa sa piling at sa presensya ng Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Lord, upang magsama-sama kami, Panginoon, na magpuri at itaas ang katakilaan mo sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang bida sa mga oras na ito, aming Diyos.
salita mo ay ang aming pag-asa, Panginoon. Ang aming kalakasan, Panginoon. Madalas sa church, patuloy po natin kumita ng Panginoon. Gamitin po natin yung kanta na to bilang panalangin sa Panginoon. And sabi po dito sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Amen. Tunay po na iniimbitahan tayo ng Panginoon to trust Him, na magtiwala sa Kanya. Bagamat yung iba po sa atin ay pumasok noon, meron tayong mga daladalang bigat sa ating mga puso o mga isipin, yan, mga problema na hindi nawawala. Ngunit sinasabi po sa atin sa salita ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya ng buong puso at buong isip. At alam po natin na kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, hindi po tayo matatalo. Awitin po natin ang kanta na ito sa Panginoon. Na buong puso tayo magtitiwala sa Panginoon. Ano man po ang dumating na problema, challenges ng ating buhay, meron tayong confident na hanapin sapagkat ang tiwala po natin ay nasa Diyos. Magtitiwala sa'yo, kalagasan
Ikaw ang aming buhay, ang aming pag-asa. Ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming relasyon sa iyo, O God. Ikaw ang aming Ama, Panginoon, at kami ay iyong anak. Maraming salamat, Panginoon, sa napakaganda mong pag-ibig, Panginoon, na patuloy namin nararanasan. Salamat sa biyaya, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, at maging sa kalakasan, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin, O God, to overcome our trials, Panginoon, hardships in life, O God. Maraming salamat, Panginoon. Tunay, Lord, na alam po namin na kung wala ka sa aming buhay, kung wala kaming Diyos, Panginoon, ay maaaring sumuko na lang kami, Panginoon. Pero Lord, salamat sapagkat meron kaming pananampalataya at kaligtasan na libre na galing sa iyo, Panginoon, na siyang nararanasan namin ngayon, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo at iyong habag, Panginoon. We also want to thank you, Panginoon, for this opportunity na kami po ay muling nagsama-sama upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa tuwing ginagawa namin ang mga bagay na ito, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay nagiging masaya, Panginoon. And we want to make you happy, Panginoon. We want to praise you, Lord, to glorify your name, Panginoon. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat, Lord, na makatanggap ng mga bagay na ito, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na makatanggap ng aming awit at ng aming mga papuring, Panginoon. And alam po namin, Lord, na ang oras na ito, Panginoon, ay magagamit din, Lord God, upang mangusap ka sa amin, Panginoon. And that is by your word, Panginoon. And Lord, we are praying, Lord, na as we hear your word this morning, continue to give us desires in our heart, Panginoon, and joy na makinig, Panginoon, at mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Makita po namin ang kagandahan, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga buhay, Panginoon. Makita namin, Lord, ang importansya ng iyong salita sa aming buhay, aming Panginoon. Lord, maraming salamat po. We pray, Lord, na ikaw po ang mag-bless at maggabay, Panginoon, sa aming speaker for this morning. May he deliver the word of God faithfully, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang gumabay sa aming lahat, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, ng focus sa iyong salita, Panginoon. Lord God, ikaw po ang mamuna sa gawain ito, Panginoon, at sa lahat sa iba pa, Panginoon, na programa para sa araw na ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pagpuwi at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos.
na, tapos na pala, puso ko'y nagkaganap na ika'y makita. Isang pagtingin, di na magsama-sama natin. Good morning po! Yan na naman tayo, malamihan naman natin kayo kumabi. Ay, good morning po! Good morning po sa bawat isa natin. And okay lang po ba yung adjust po tayo sa harapan? Ayun, medyo hindi po tayo pantay. Para balance po, adjust na lang po tayo paharap. Sa bangka namin, kailangan naging balance. Kapag hindi balance, dulo po. Ayan, tuloy po. Binabati ko po sa good morning. Ayan, so welcome po muli sa ating worship service. Even po sa ating mga kapatiran na nanonood via FB Live. Ayan, so good morning po sa bawat isa. Pwede po ba pakasabi sa katabi niyo? God is good. All the time. And all the time, God is good. Yes. Amen po. Tunay po na walang panahon at walang oras na hindi mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Yes. So kaya po tayo narito sa umagang ito para magbigay ng papuri para salamat sa ating Panginoon Diyos. Ayan. So welcome po muli sa ating mga kapatiran. Ayan. Meron naman mga bagong pangalaman. Ayan. So kaya po na lumako po tayo muna sa ating announcements po sa araw ito. So for our announcements po, unahin po natin ang ating regular activities. Of course, hindi po kami mag-asawa na paalalahanan kayo at magsawa na po kayong marinig nyo. Ayan. So every weekdays po, meron po tayong mga activities. Ayan. Sa regular activities po natin, ang ating re-mentoring every Tuesday. Sa ngayon po, ito ay baka po next Tuesday po, mag-ulit mag-start na. So, pinakuna po ni Pastor Angie, every Tuesday, 7 to 9 p.m. And kinabukasan naman po ang ating prayer meeting, every Wednesday, 7 to 9 p.m. naman po yan. And Saturday school, kahapon po, nagkaroon tayo ng follow-up for our BBS. And ang ating Saturday school, every 3 to 5 p.m. And Unison Praise and Worship Team naman po, every Sunday to 9 p.m. And kinabukasan, katulad po ng ating ginaganap ngayon ang ating Sunday service, 10 to 12 noon. Ayan. Kinagabihan naman po ang ating Sunday Aswang Bible Study every Sunday 7 to 9 p.m. And for our special announcements naman po, ayan, meron po tayong youth gathering mamaya. Ayan. Ngayon po yan sa Jesus Our Salvation Church po sa Bautista. Ayan ang mga last time po na pinuntahan natin. Doon po yung venue natin. Ayan, youth gathering po siya, youth fellowship, and sinabay na rin po natin yung awarding po nung nakaraan natin Sports Fest. Ayan. Parents Day. Of course, ginaganap po natin yan ngayon. Dapat meron po lunch out. Pero, inform na po namin kayo na ito po ay cancel muna. And na-move po siya next Sunday. Para po ito sa mga parents, sa ating mga mothers and fathers po, no? Nice to know. Next, po siya, hindi lang po sa June 15. Next Sunday po, and to be announced po yung ating place and venue po natin and kung anong oras. Pero of course, after Sunday service pa rin naman po yan. Ayan. And for our previous activities, and vaccine 44th anniversary na ginanap po noong June 12 sa Barangay San Francisco 1 Court. Ayan. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos para siya ay tapat at mabuti sa buhay ng vaccine po. And so 44 years na ipinapakita ng Panginoong Diyos
kilos ang kanyang kabutihan sa Galaxy Family. So, ang tibay, 44 na. Ayan, gusto nyo ba ba? Ayan, of course, mas tatatag ba ang Galaxy? Pagutin natin ng years. Ayan, so, once again po, happy anniversary sa Galaxy and SF1. And next, of course, balikan po natin ang ating Parents' Day. Specifically, sinaselebrate po natin today ang ating Father's Day. But dahil po hindi natin na-celebrate last time yung ating Mother's Day, we would like po to celebrate ngayon. Pero dapat po may lunch out, pero dahil na cancel, ayan. Ang gagawin po natin is, of course, celebrate pa rin ito. Pwede ko po ba ngayahan ng lahat na tumayuna? And sama-sama po natin batiin ang ating mga magulang, ay parents and mothers and fathers po. Batiin natin sila kahit hindi sila kaya tatay, of course. Ibarating natin sa kanila yung ating mga pasalamat. Ayan. So, tayo po tayo lahat. Ayan, batiin po natin ang ating mga kananay at tatayan ng Happy Mother's Day and Happy Father's Day. Happy Mother's Day. For their selfless love. Ayan, sa mga efforts po nila, we want you to know na lahat po ng mga efforts nyo ay appreciated ng inyong mga anak. Minsan po hindi lang natin na nasabi, no? Nadadaan sa pera minsan. Nadadaan po ba sa pera yung kalilig saya? Ayan, pag nagabot ng 1K pa, tagilid, nakakangiti na agad si mami at sila. Ayan, so once again po, happy Parents' Day po sa ating mga magulang. And of course, baka po may mga gustong magparating ng kanilang pasalamat sa kanilang mga magulang na narito ngayon. Meron po ba? Si Ate Rayan? Ay, baka meron po sa inyo na magparating ng kanilang pasalamat sa ating mga parents narito ngayon. Hindi lang sa mga parents na. Ay, si Kuya BJ na lang. Tawag ko si Kuya BJ para magsalita sana. Ano lang? Greedy, anong tawag ito? Appreciation. Ayaw. Sino mo gusto? Si Jerome? Ayan, sige si Kuya Jerome. Malaki natin si Kuya Jerome. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Lord, today po, sineselebrate po natin ang araw ng mga magulang. Nais ko lang po pasalamatan ang aking papa ngayon na patagal na po siyang naging ama sa amin. Simula po nung pinanganak ako noong 2005, napakalaki na po ng naging contribution po ng papa ko. Simula pa po nung tinanganak ako, nakita ko na po yung pagmamahal niya sa akin. Aminin ko po sa inyo, madami po kami na pagdaanan na pagsubok, pero pinapakita lang po na naman doon po na hindi tayo pinapabayaan ni Lord kay yung mga magulang natin. Sinasakripisyon nila yung buong life nila para lang maalagaan tayo. I also thank my mother sa every Saturday po kasi nagsasacrifice po siya ng life niya para magbigyan po kami ng pangangailangan namin yung Sabado. And also to my grandparents, happy Mother's Day, Father's Day po sa inyo. Salamat po sa sakripisyo nyo at determination sa amin. Lahat ng mga natutunan namin sa inyo, i-cherish po namin hanggang maging ama at ina na po kami. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.
Thank you, Kuya Jerome. And meron pa po ba? Si Kuya John. Ayun yung mag-eye contact sa akin. How about Ate Aliyah? Ate Aliyah? Ayaw, wala na po. Sige po, wala kayo. Baka mamaya, sisiliin mo ako, di ko kayo tinawag na. Ayaw, muli po, kami po ay bumabati ng Happy Parents Day po sa ating mga parents po na nandito ngayon. So, ayun po, hindi ko na po tagalin pa. Dadako po tayo sa ating pinaka-puso ng ating gawain sa mga oras na ito. Ayun po. Pangungunahan po tayo ng Reverend Arnalio Salcedo para sa mensahe po ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Pero bago po yan, dadako po muna tayo sa ating scripture reading. Tinatawagan ko po si Brother LJ para pangunahan po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Bilang tanda ng paggalang sa salita ng ating Panginoon. Ang ating scripture po ngayon ay matatagpuan sa Lucas 15, chapter 15, verse 11 to 24. Ngayon, salitang basa na lamang po tayo. Una, verse 11, sinabi niya, may isang lalaking may dalawang anak na lalaki. Okay po. Ang nakapapatan na lalaki sabi sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na naluukol sa akin. Inaagyan naman sa kanila ang kanyang kabuhayan. Tama naman. Verse 13, lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ang sa kanya, ang nakababatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon dinustay ang kanyang ari-arian. Siya ay nabuhay ng magulong pangbuhay. Ngunit ang pagtutulad niya ang lahat, nagkaroon sa pagpipili ng utos sa lupain iyon, at nagsimula siyang mangailangan. Verse 15, umayo siya at sumama sa isang mamamayan ng lupain iyon. At siya ay sinugo niya sa mga piling upang magpakain ng mga baboy. Higit niya inaman at kumain ng mga bunga ng babaw, na itinakain sa mga baboy, sapagkat walang sino ang ibigay sa kanya. Verse 17, nang manauli ang kanyang kaisipan, sinabi niya, ang aking ama ay maraming pagpapahang usan. Sagana sila sa tinapay, samantalang ako ay namamatay dahil sa gutom. Tayo ako at upang parapo sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagsasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Verse 19, hindi na ako marapat-dapat na tawagin anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga upahan para magusan. Pagtayo niya, punta siya sa kanyang ama. Ngunit malayo pa siya ay nakita siya ng kanyang ama. At ito ay napas sa kanya. Ang ama ay umakbo at niyakap at nagdagdag siya. Sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako marapat-dapat na tawagin anak mo. Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at kasuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng sisig para sa kanyang kamay at panlakap para sa kanyang pangakaw. Verse 23, magdala kayo ng pinatabang kuya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. Verse 24, sabay-sabayan po tayo magbasa. 1, 2, 3, go! Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at magiging buhay. Siya ay nawala at natagpuan. Sila ay nagsimulang magsaya. Maaari na po tayo mga po. Maraming salamat, Brother LJ. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating puso
puso, isip, at mga tenga sa pagkiling ng salita ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang gagawin sa mga oras na Pastor Bernardo Sansan. Maraming salamat po sa pagpapakilala. Salamat sa mga sa ating praise and worship team na nanguna sa ating pong awit pagsamba. At sa bago sa inyo na narito, kaya lang nalulungkot po ako ngayon. Bakit? Kasi hindi natuloy yung ating Parents' Day lunch. Pero huwag po kayo mag-alala. Kasi gusto pa naman tayo sa kinain natin ng June 12. Magano ba ito? Magano ba? So, ako po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga nag-ambag. Panalangin, oras, lakas, talento, para po maging matagumpay ang ating po nakaraang 44th church anniversary. At yung iba naman ay present lang kayo, tagumpay na. Kaya naman, Diyos na po ang bahala na magsukli, magbalik. Yung pagsukli, konti lang na yun. O, lalakihan ko. Magbalik ng inyong pong mga naiambag. So, ngayon po umaga ito ay sineselebrate po ang Father's Day. Marami na po ako mga natanggap na mga greetings mula po sa mga kapwa ko pastor at ganoon din naman sa mga kamag-anak ko at ganoon din naman sa inyo at ganoon din naman mga hindi ko kakilala. Ito, ako yung papasalamat dahil naalala nila na ako pala ay tatay at binatin nila ako ng Happy Father's Day. Alam niyo po, mahirap po maging tatay. Mahirap din po maging nanay. Mahirap din po maging isang magulang. Pero, ang lahat ng kahirapan niyan, at least, sa loob ng isang taon, ay day off namin. Yan. Pagka Mother's Day, day off, walang maglalabang nanay. Walang maglulutong nanay. Sana all. Sige na nga, all na nga. Kami rin mga tatay, bawal maglaba. Bukas na lang. Ating pong iuugnay ang mensahe ng Panginoon sa ating pong pagdiriwang na ginagawa. At ito po ay mayroong pamagat na Our Father. Okay? So, ang mga ama, ang mga magulang ay kumukuha ng kanyang pong tinatawag na inspirasyon kay Nino. Walang iba kundi sa ating Diyos. Sa ating Diyos Ama na nasa langit. Marami po mga talata sa banal na kasulatan na pwede mo natin basahin, pag-aralan. At mula doon ay makita natin kung sino at ano at bakit ang Diyos Ama nasa langit ang siyang pinaghuhugutan ng inspirasyon ng mga ama na narito sa lupa. Pero, alam niyo po sa totoo lang, ewan ko, no? Haring
may kakilala kayo ng ganito, o kaya ay meron kayong nabalitaan ng ganoon, no? Na ang salitang ama ay isang bagay na trauma para sa ilan. Ano? At ito po ay personal ko hong natuklasan nung kami po ay nagkaroon ng gawain para sa mga street kids, yung mga batang lansangan. Ano? At sinabi ko ng isang kaibigang pastor na, pastor, alam mo kung bakit yung mga batang lansangan yan. Sa totoo lang, may mga bahay yan eh. Pero mas gusto nila na nasa lansangan sila. Eh, bakit hindi sila pupunta sa bahay nila? Pupunta naman. No? Kaya lang, ito ang kanilang karanasan. Uuwi sila sa bahay nila, bitbit yung kanilang mga napaglimusan. Iaabot nila sa kanilang tatay na ano? Ang gagawin, kukunin yung pera at pagkatapos hindi sila bibigyan at yung tatay iinom at maglalasing. Ginamit yung pera na nagaling sa kanilang anak para makabili ng anak. At pag lasing na sila, binubugbog nila yung kanilang mga anak. No? Inatakot. Nagsasabihan ng mga kung ano-ano. Kaya, sa totoo lang, pastor, minsan, nag-Bible study sila. Sabi ng pastor, alam niyo, ang Diyos Ama sa langit ay mabait. Nag-react po kagad yung isang bata. At sinabi, hindi totoo yan. No? Ang Diyos, kung Ama siya, hindi totoo ang mabait yan. Bakit? Kasi sa kanilang karanasan. Kaya tumigas sa mga puso nila. Nagagawa nilang gumawa ng mga hindi maganda ay sa kadahilanan na sila ay nakaranas ng kalugdan mismo ng kanilang ama at ng kanilang mga magulang. Pero puri ng Panginoon, sapagkat kung meron man ganoong pagkakilala sa mga ama, ang ating Ama na nasa langit ay iba. Tingnan po natin kanina sa binasang talata kapatungkol po sa talinhaga na binahagi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga tagapakinig noon. Ang tawag po dito sa talinhaga na ito ay ang talinhaga ng talibuhang anak. No? Aba, balik kami natin. Kung yung anak alibuha, yung ima ano? Ay, yung ama ano? Mapagmahal. Yan po yun. Okay? So, ang kadalasan, pinagtutuon ng pansin dito yung anak. No? Second, casting lang yung ama. Pero totoo niyan, ang talagang bida rito ay ang ama na nagpakita ng mga napakagandang kahiyan. Okay? Dito po sa talatang 11 ay sinasabi po rito, mga kapatid, na ganito, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Sa totoo lang, hindi lang naman no, isa yung alibuha, meron pang isa pa, dalawa yan. Pero hindi natin bibigyan muna ng pansin yun. Okay? Ito munang isa, na ang wika ay ang bunso. Ang sabi ng bunso sa kanya ama, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Wow. Iba dating, no? Spoil. Tanong, kailan ibinabahagi ang mana sa mga tagapagmana?
Kapag patay na ang mga magulang. Ano ibig palabasin itong bunso na ito? Ang kanyang ama ay tinuring na niyang patay. At dahil patay na, yung mana niya ay aangkinin na niya. Okay? So, siguro, sa atin, no? Hindi Pilipino yan. O, hindi Pilipino yan. Taga-Palestina yung mga yan, no? Okay? Ngayon, nakita natin yung ugali ng anak. Tignan naman natin yung pinakita ang ugali ng ama. At hinahali sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Okay? So, dito po makikita natin ang tangian ng ama. Siya po ay ganito. Very approachable. No? Ang daling lapitan. Pero, hindi siya katulad ng mga politiko. Ang daling lapitan, pero ang hirap hanapin. Ito, yung tatay, ang daling lapitan, ang daling hanapin sapagkat andun lang sa kanilang bahay yung kanilang ama. Yan ang isang napakagandang katangian ng ating Diyos Ama na nasa langit. Amen po ba? Pastor, ang langit malayo sa lupa. No? Oh, paano yun? Paano yun? Sabi mo, madaling lapitan. E yung distansya ng Diyos Ama at natin ay langit lupa. Sabi po, ang Diyos, ganun man ang layo niya sa atin ayon sa salita ng Panginoon, napakalapit po niyan lapitan. At alam niyo, paano po natin nalalapitan ng Diyos? Alam ko, hindi na dapat niya paliwanag yan eh. Dahil karanasan niyo na yan. Nalalapitan ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Prayer. Kung natutuwa kay Brother Jerome, alam niya na ang Diyos ay malapit sa pamamagitan ng pananalangin. May kasabihan na God is just one prayer away from us. Meron pa kasi isang puso, yung unang-unang tao na umailan lang sa kalawakan. Nung siya ho ay nakaikot na sa sakyang pangkalawakan at nakabalik na sa lupa. Alam niyo kung ano unang-una yung sinabi? Ganito yun eh. Nung ako nasa kalawakan, hinanap ko ang Diyos. Wala siya. Iya conclusion niya, walang Diyos. Mga kasi yung mga yun eh. Walang Diyos ang para sa kanila. Okay. Pero sa atin, na merong Diyos. Ang Diyos ay kasilapit lamang ng isang panalangin. Amen? Ganun po ang ating Ama. Alam niyo po kung gaano ka-busy ang Diyos natin? Siya ho ang kumokontrol ng planeta natin. At yung planeta natin, kasama po siya sa isang solar system na nandoon yung araw at siyam na planeta. So, napakalayo ng mga planeta ito sa araw. And yet, kinokontrol po, pinapakasawaan ng Diyos natin yan. At alam niyo po ba, na yung solar system natin ay bahagi ng isang galaxy na kung tawagin ay
Milky Way. At ang Milky Way ay bahagi lamang o isa lamang sa mga galaxies na tinatawag na universe. At sino ang nagko-control niyan? Ang Diyos Ama natin. Amen? Pero sa kabila ng pagiging busy ng Diyos na yan, meron siyang panahon para sa isang Jerome Palucio. Meron siyang panahon para sa isang Alia Salcedo. Meron siyang panahon para sa bawat isa sa atin na narito ngayon. Ganun siya ka-approachable. Ganun siya kadaling lapitan at nalalapitan natin siya sa pamamagitan ng pananalig. Amen po ba? At kung tayo po'y nananalangin sa Diyos, praise God. Huwag niyo lang igilan, kundi ituloy na yan at gawin niyo bahagi na ng inyong buhay Kristiyano. Alam niyo minsan, side comment lang, usap-usap kami mga pastor. Tapos sabi ng isang kaibigang pastor, ewan ko nagbibiro siya. Sabi niya gano'n, alam mo, ang Diyos wala na sa langit. Ang Diyos wala na sa langit. So, sana naman mag-react. So, lang, naunahan ako Kaya ang reaction mo ganito, aba, kailan ko siya lumipat? Di man lang siya nagpasabi sa akin. Ganun sana yung gagawin ko sana sabihin. Pero, kinabig naman niya kagad. Sabi niya, kasi, ang Diyos nasa puso ko. Oh. So, medyo magigang yung pagkakasabi niya, na wala na sa langit. Parang nakakagulat, wala na sa langit. Bakit nasa puso ko na? Hindi, ang Diyos nasa langit pa rin, at nasa puso ko na. Ewan po ba? Kaya pag ko yung arinig ng ganyan, na wala na ang Diyos sa langit, sabihin nyo, kailan siya lumipat at kung saan? Okay? So, our God is approachable. Katulad ko na sinasabi ng talata na ito. Ilapitan ng bata, so tatay, at si tatay, ano ginawa? Sa kaibigan ng bunso, binigay po niya. Binigay niya ang kayamanan, ang mana para sa bunso. Okay? That's how approachable our God is. Ano ginawa ng bunso? Tingnan natin, Pero dahil nga sa, hindi naman yung bunso yung bibigyan natin ng pansin dito, dahil ang bida rito talaga tatay, hindi naman si bunso. Si bunso ang tawag, kontrabida. Diba? Dami, ginawa ng bunso, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili niya ang kanyang ari-arian, nagtungo sa malayo ng pain, ang layang buo niyang kayamanan, at looy, gusta, ang lahat, sa diwas to, pamumuhay. Sayang, dapat napunta sa dasma. Okay? Balagpuan tayo. Okay? At ang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon, at naghirap siya. Ganon kabilis ang kayamanan maubos. At pag wala na, ano na kasunod? Hirap na. Kaya pamasukan siya sa isang mamamayan ng Panginoon, siya ay napunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Wow! Wala akong masama sa baboy, ha? Kasi yung nakaraan anniversary natin, pinapak natin yung isa rin, Diba? Nichong baboy. Kaya lang sa mga Hudyo, tinutulong nila na ang baboy ay isang maruming kayo. Maruming, hindi dahil sa maruming kinakain,
yung hindi pinagbabawal sa kanilang religion. Okay? Next. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ito na. May kasabihan sa Tagalog, nauntog sa katotohanan. Okay? Ano ba ibig sabihin nauntog sa katotohanan? Nabukulan? Ano? Masagang lupa? Ano? Okay? Ang isang tao na untog sa katotohanan ay meron siyang tinatakbong kaisipan na bigla na lamang tumigil at napag-isip-isip niya na mali, kailangan isipin ko yung yan nangyari. Okay? Ang mga alila ng aking may sapat na pagkain at tumalabis pa samantalang ako'y mamamatay na ng gutom dito. Okay? Eto na. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Ito na yung pagpapakumbaba. Pag-amin ng kanyang kasalanan at pagpapakumbaba. Gagawin yung pagpapakumbaba sa harapan ng kanyang ama. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya na ama. At ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at naghan. Wow! Kung kanina, ang ama is a very approachable person, ito naman siya ngayon, a very affectionate person. Mapagmahal. Okay? Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang anak. Kaya alam niya, wawagdasin lang niya yung kayamanan na kanyang binigay sa kanya. Okay? At tignan niyo po, no? May lang natin yung naging reaction ng tatay. Okay? Sabi rito, yung tatay, malayo pa'y natanaw na siya ng ama. Yung pong pagkakahanay ng mga salitang ito sa pangungusap, ang ipinapahayag ko dito ay ganito. Hindi lang po noong araw na yon, tumanaw ang tatay kung saan muli niya nakita ang kanyang anak. Kundi isang bagay na ginagawa niya araw-araw. Simula nang lumayas yung kanyang anak. Araw-araw, umaasa siya na kanyang makikita yung kanyang anak. Yun po yung ibig sabihin dito ng mga salita na ito. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama. At ito'y labis na nakapag sa kanya. Umiral po hindi galit. Awa. Okay. Ang umiral ay ano? Pag-unawa, pag-intindi. Ano ba yung tsura ng kanyang anak? Alam nyo anong tsura po ng anak? Homeless. O kaya sa ating sariling lingwahe, sa lingwaheng kanto ay taong grasa. And then, nakilala niya yung kanyang anak. Okay? Panayo, lumaki ka niya. Okay? Ang dali namang, ay, alipin ko yan, ganyan ang mga itsura ng mga alipin ko Kumatakas, tapos babalik. Ganon. Hindi. Nakita niya yung kanyang anak. At nahabag siya, at inintindi niya, at ano pa?
patakbo siya si nalulubog. Hindi naghintay yung ama. Hindi. Sige. Ganyan, no? Nauntok ka rin sa katotohanan. Ha? Sige. Sabi niyo sa akin, ako, hindi lalapit sa iyo, ikaw ang lumapit sa akin. Gagawa-gawa ka na? Gagawa. Sabi nga nila, sukay mo, suong mo. Buntot mo, hila mo. Pero ganun ba yung ama? Ano ginawa ng ama? Siya yung mismo na gumawa ng hakbang. Kanya pong patakbo, sinalubong, iyakap, at hinagka. Wow! Sarap naman magkaroon ng kanyang tatay. Gumawa na ako ng lahat ng kalokohan ko. Gumawa na ako ng lahat ng kasamaan ko. Gumawa na ako ng lahat ng mga ikahihiyanan. Pero pagdating ko, ako pa yung pinuntahan. Ako pa yung nilapitan. Ako pa yung hinantan, niyakap. Ano yung sabihin mo? Son, I love you. In spite of all your sins. Ganyan po magmahal ang ating Ama na nasa natin. Ganyan po ba? Yes, galit siya sa kasalanan. Yes, galit siya sa ating mga kasalanan. Pero kung tayo po'y lalapit sa Kanya at hihingi ng kapatawaran, siya po ay magpapamalas ng pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Happy Father's Day. With Father po. Happy Father's Day. Amen. Wow, no? Sarap naman. Sana all ng Father. Yun na nga, no? Sa ang Diyos, tayo po'y umuhugot mula po sa pagiging ama ng ating Diyos nasa natin. Okay? Next thing, hinapahon natin. No? Okay? Sabi po dyan, yung anak, hindi siya humingi ng umami ng kanyang kasalanan at humingi ng kapatawaran. Okay? Ano ginawa ng ama? Okay? Kanina po, approachable siya. Pangalawa, affectionate. And lastly, no? Loving despite failures. Okay? Baka iniisip ninyo ganito. Pala ko ng ama na nasa langit. Kung ako ay sumusunod sa Kanya. Yes, of course. Binibigyan siya ng kaluwalhatian. Nalulugod siya sa akin. Yes, of course. Okay? But there's one thing more. Ang Diyos po, mahal tayo sa kabila ng ating mga kasalanan, kakulangan, at kamalian. Yan po, ano yung isahin natin? Madali. Dalilin niyo rito ang pinakamahusay na damit. Isuot sa Kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pintabang kuya at patayin. Kumain tayo at wow. Okay? Ganun po ang ating Panginoon. Ang mga panasalan. Okay? And as fathers, expect na natin yung mga anak natin gagawa ng mga hindi natin ikatutuwa. Tama? No? Okay? Wala. Nung pag maliit pa, okay lang yun. Yung sa malito, ano siya? Ha? Kumuha ng pera sa nanay niya.
Pero siyempre, magbabawalan natin. Kaya magpapaalam na muna. Pero, ito po, no? Ang pinapakita sa atin dito ay isang anak na nagkamali at tumapit sa kanyang ama at humihingi ng tawad at sa totoo lang, bago pa siya humingi ng tawad, nagpamalas na ng pagmamahal sa kanya ang kanyang ama. Okay? And bigyan natin lamang ng paliwanag, Ang sabi ko sa dito ay, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit. Bakit? Ano ba yung damit na suot ng bunsong anak? Damit na tagapag-alaga ng baboy. So, alam mo na, ano yung tsura nun? Okay? Ay pinalit sa kanya ay ang pinakamahusay na damit. Ano ba ang pinakamahusay na damit? Uniqlo? Ano yan? Bench? Hindi ko alam yun. Yun ang alam ko eh. Tapos suot sa kanya suotan siya ng singsing. Okay? Ako pa may singsing dito, kaya kasi suotong yung singsing na ito ay pinamano sa akin ng misis ko. Bilang patunay na siya ay nasa alaan ko pa rin, kaya ako sinusuot. Okay? Pero, yung pong singsing na tinutukoy dito ay isang singsing na pagkakakilanlan na siya'y anak ng isang mayamang panyapak. Yan. Okay? Ano kaya ang panyapak ang pinasuot sa kanya? Siyempre yung mamahalin. Okay? Tapos ito pa, kunin ang pinakapintabang kuya at patayin at kumain tayo at magsaya. Wow! Okay? Yung bunso, failure. Pero yung father, kahit sa kabila ng failure, mahal niya ang kanya. Amen? Lastly, sapagkat namatay na ang anak mo ito, ngunit ng buhay na wala, ngunit nasumpungan at sila'y nagbuhay. Okay? So, in short mga kapatid, ang ating Diyos Ama na nasa langit. Okay? Maaari yung mga tatay natin, mga nanay natin, ayon sa ating pagkakaintindi, mayroon mga shortcomings din sa atin. Tawagin natin sila, pero definitely, ang Diyos Ama natin nasa langit ay, approachable, loving, and loving us despite our failures. Ay manalangin. Ang Diyos, ating Ama sa langit, salamat po kapagkat kayo ang tunay na Ama. Kayo ang pinanggagalingan ng pagkaama na ginagaya po ng mga ama at mga magulang dito po sa iyo. Panginoon, salamat sa pamamagitan po ng inyong salita. Nakita namin kayo. Sa talinhaga na aming Panginoon, nawa sa okasyon ito ng Father's Day, ma-appreciate namin ang gusto kayo bilang aming Ama.
Alam niyo po yung mga panahon na kami lumalapit sa inyo, hindi masaya, malungkot, naguguluhan, at mga ano-ano. Dahil yun, sa amin po kapalpakan. Subalit nung kami lumapit sa inyo, hindi kayo ng dalawang salita. Tinanggap niyo po kami muli, pinatawad, nilinis, ginayakan, at pinahal. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, salamat at mula sa aming mga puso, sinasabi po namin, Happy Father's Day po, our Father. Amen. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Arla, sa pagdating ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ngayon po, tayo pwede lang sa ating tithes and offering. Sama-sama po natin ibalik ang ating pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pupuwatan. Tayo pa'y patuloy na manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat. Aming Ama na nasa langit, Panginoon. Ikaw pa'y pinagpuri, pinasalamatan namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa inyong kadakilaan, kabutihan ng buhay, sa buhay ng bawat dala sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na patuloy na yung pinararanas sa amin. Hindi mo lang sinabi, Panginoon, na mahal mo kami, bagkos, Lord God, you demonstrated on the cross, Panginoon, at
at inalay mo ang inyong buhay, O God, para sa amin. Sa kabila, Panginoon, ang hindi kami karapat-dapat, O God, ginawa mo, Panginoon, ininis mo kami, O God, at patuloy na iniibig, Panginoon Diyos, sa mga oras na ito. Thank you, Panginoon, Ikaw ang Diyos na siyang nagpo-provide sa aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang nagpupuno sa amin, O God. Kaya naman, pinupuri ka namin, pinasalamatan, O God. Ito po ang aming kapatundog. Tagapin mo nawa ito, Panginoon, magamit sa naglalagawa ng inyong ministeryo, O God. Bless niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na narito, nagbigay ng oras para pupurihan ka sa pag-ibig, Panginoon, sa mga oras na ito. We praise you and honor you, Panginoon. Ito po ang aming sangkot na namin sa pangalan ng Lamang Jesus. Amen. Sige po, tayo po natin tumayo para po sa ating pamakas na panalangin. God-bless po po kayo. Amen. Sige po, pag-isahin po natin ang ating mga nagdiwa sa panalangin. Dakilang Diyos, ang Ama na nasa langit. Salamat po, Panginoon. Dahil tunay na po na napakabuti ninyo. Kaya isang mabuting Ama, mapagmahal na Ama. Kaya isang Ama na nakakaunawa, nakakaintindi ng bawat anak ninyo na narito po sa lupa. Alam niyo, Panginoon, ang mga pinagdaraanan namin, O Diyos. At nandoon ang inyo pong mga kamay na naggagabay sa amin, Panginoon. Ano po ang inyong biyaya na pumupuno, O Diyos, sa lahat na namin po mga pagkukulang. Yes, sa mga kakulangan po natin. Panginoon, tunay na po na kayo ang aming Ama. At kami ang inyong mga anak dito po sa lupa. At ang relasyon na yon ay magpawalaga. Nagsimula nung aming kilalanin si Jesus na inubutong na bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At tunay, Panginoon, magpasalamat kami kapagkat by your grace, nakatayo po kami, Panginoon, sa inyo po harapan. Kaya po, Panginoon, hinihingi po namin ang patuloy niyo pong pagbuhos ng inyong pong pagpapala ng bawat isa, kagalingan sa mga karamdaman, kasapatan sa aming pong mga pangangailangan, ang inyong pagpapala, O Diyos, na kailangan po namin, mga inaayos niyong mga relasyon namin po, Panginoon, at maraming pang iba, lalo lang na po, O Diyos, gamitin ka kami sa patuloy ng pag-aakay ng mga kaluluwa sa pagkakilala kay Jesus Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang po mga pagkakas. Panginoon, maraming salamat po. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus at ang lahat ay magsasabi natin. Tuloy ko po yung pong parents lunch out. Next Sunday na po yun. Okay? Tapos mamayang 1 o'clock yung gathering sa Jesus Our Savior. Thank you. Tapos na po ang ating Sunday service. God bless po sa bawat isa. We hope na kayo